Bangal daw tayo aming mga ka-business. Kamusta po kayong lahat? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan mga ka-business namin minamahal saan man panig kayong mundo naroroon. Yun no? Yun mga ka-business. For today's video ay tayo magluluto ulit mga ka-business. Pero, hulaan nyo po kung ano ang ating menu ngayon mga ka-business. Ako po ay magbabalat at magre-ready ng mga sangkap at tara po at samahan nyo ko. Inuna ko lamang bumbalatan ng sibuyas at yung bawang ay tinanggal ko na po sa pagkakabuo at huhugasan ko lamang po bago ko po sila i-chop or anong tawag nun? Hiwa-hiwain mga ka-business. Pasensya na kayo at nabubulol na naman ang inyong lingkod. Yan no. Kayo mga ka-business, ano pong mga menu nyo ngayon? Pag may mga request po kayo, pwede po kayong mag-request mga ka-business. Mag-comment lang po kayo dyan sa comment section. Basta po kaya ng budget ni Ate Vera ay iluluto ko po yan para po sa inyo. At syempre, para po mapagbigyan yung mga request ninyo mga ka-business. You know, okay na po yung ating sibuyas mga ka-business. Pipit-pitit ko lang po itong bawang para mabilis po ang ating pagtanggal ng balat. Ganyan lang po yung technique ko sa bawang mga ka-business para po hindi na babalatan isa-isa. Ganyan na lang po para mabilis matanggal yung kanyang balat. So yun, ganyan lang po ako magbalat mga ka-business. Tulad nga po ng lagi nyong nakikita ay pare-parehas lang po yung aking ginagawa tuwing ako ay nag-ready po ng mga sangkap. So tara po at samahan nyo po muna ako. Tapusin ko lamang po to at samahan nyo po ako sa pagluluto ko ngayon mga ka-business. Ang alam ko hindi ko pa po naluto to pero siguro karamihan sa inyo ay marunong tong lutuin kasi madali lang naman po tong lutuin mga ka-business. Bukod sa pwedeng ulam to, pwede ring merienda. Pwedeng almusal, pwedeng tanghalian, pwedeng hapunan, pwede ring midnight snack ito mga ka-business. Kaya pwede po kahit anong oras o kahit anong araw kayong mag-crave nito ay madali lang pong lutuin. Kaya ito po yung aking iluluto ngayon kasi nag-crave po si Lito. At si Lito po ay bumili ng pangsahog na manok ngayon. So, tara po at samahan niyo po ako ngayon mga ka-business. Pero itong ating lulutuin mga ka-business ay pasok pa rin po sa budget meal. Kasi itong iluluto ko ay nasa 180 po yung gastos ko pero ilang kainan naman na po namin nilito. Minsan po ang ganitong kainan ay ang ganitong niluluto ko ay nasa 3 kainan or 4 na kainan po namin nilito mga ka-business. So yan, okay na po yung sangkap. Yun lang po yung aking mga hiniwa, sibuyas, bawang. At tara na po at atin na pong iluluto. Diba po mga ka-business, tulad ng sinabi ko, madalian lang po tong luto na to at syempre, pasok pa rin sa budget meal para sa mga katulad kong nagtitipid mga ka-business naming minamahal. So, bago po natin simulan ng pagluluto, ay cheers muna tayo ng tubig mga ka-business. At yun na nga po mga ka-business, magpainit na po tayo ng kawali. At dito po ay uunahin po nating lagyan ng mantika. Konti lang po kasi yung ating manok mamaya ay pagmamantikain po natin ng konti. So, pagkatapos ko pong ilagay yung mantika mga ka-business ay ilalagay ko rin po yung annatto seeds. Mag-aano po tayo ng annatto seed dyan mga ka-business or anong tawag nyan? Or ang tinatawag na aswete mga ka-business. So, gagawa lang po tayo ng annatto oil mga ka-business para po may kulay-kulay yung ating lulutuin mga ka-business. So, nilagay ko na po yung annatto seed. Yung paggagawa po ng annatto oil mga ka-business ay wag po nating tatagalan yung yung pag niluluto pong ganyan yung ating annatto seed ay wag po nating tatagalan ng matagal kasi magpuputukan din po yan pagka sobrang luto na. At yan po mga ka-business, tatanggalin ko na po agad kasi magpuputok-putok po yung ating annatto seeds na yan. So yan, konting kulay lang yan mga ka-business kasi konti lang naman po yung ating lulutuin.
Gusto ko lang po yung may konting kulay mga kabisnes. Kaya ako gumawa ng Anato Oil. Ganyan lang po ang gumawa ng Anato Oil mga kabisnes. Pero pagka gusto nyong mas makulay, syempre dagdagan nyo po yung Anato Seed, di ba po? Yan, nagpuputo ka na nga sila mga kabisnes. Yan po yung yung pangit pag gumagawa ng Anato Oil. Pag naluto ng gusto yung Anato Seed ay puputok-putok. Kaya ingat po tayo mga kabisnes. So yan mga kabisnes, tanggalin ko lang po lahat nung buto bago pa po tayo maggisa ng tuluyan. Yan na po tayo maggigisa mga kabisnes sa ginawa nating Anato Oil. Yan, 'di ba maganda po yung kulay? Pero hindi ko po masyadong kinulayan kasi gusto ko yung light lang din. Yan, gisa lang po natin ng husto yung ating bawang para mabango po siya mga kabisnes. Pero syempre, wag po ninyong lagi po ninyong mga kabisnes, lagi po ninyong haluin ng haluin. Mekos-mekos pa yan. Kasi po, syempre, niluto na po natin yung Anato Seed. Mainit na po yung mantika. Kaya wag nyo na pong hahayaang magtagal yung ating sibuyas at bawang. Pagka hinangon nyo na po sa kahirapan yung ating Anato Seed. Yun. Nilagay na rin po natin yung ating pansahog mga kabisnes naming minamahal. Yan po ay 2 backbone lang po at nagkakahalaga lamang po ng 75. Yun. Backbone lang po yan. Pinachop-chop ko lang ng sumunod sa giniling. Charot. Yan. Nagulat nga po yung pinagbilahan ko kasi sabi niya, anong chop po? Sabi ko mga kabisnes, yung sumunod po sa giniling. Tawa siya ng tawa sa akin. Sabi niya, at pinagiling mo na lang madam. Pero syempre, joke lang ng inyong lingkod yun mga kabisnes. Kasi tayo lang naman po ang mag-uulam kaya okay lang kahit anong chop, malalaki man yan o maliliit. Pero syempre, mas maganda kung maliliit mga kabisnes. Kaya, niliitan po kasi sabi ko pang sahog lamang po. At syempre, habang gigisahin po natin ng husto tong ating chicken ay naglagay na po ako ng paminta at konting asin. Konti lang po yung nilagay kong asin kasi titimplahan pa naman po natin mamaya yung ating iluluto. So yan, papaigain ko lang po yan mga kabisnes para lutong-luto po yung ating manok. Uy, pasensya na po pala kayo mga kabisnes at hindi po pala nakaayos yung aking camera. Yun, ninaayos lang po natin kasi napansin ko po na hindi nakatutok sa ating niluluto, kundi nakatutok sa ating lagayan ng bigas. So yan mga kabisnes, nagmamantika na po siya. Para po, ganyan po yung ginagawa ko para lutong-luto po yung manok mga kabisnes. Yan. Masarap po yung ganyan, dumidikit-dikit na sa kawali. Halata mong naluto na. At lumabas na rin yung manti-mantika nung ating manok. Yan. Naglalagay na rin po tayo ng toyo. Yan. Toyo ng asawa mo. Pero, yan mga kabisnes. Tapos mamaya-maya ay maglalagay na rin po tayo ng sabaw. Yan o. Kala nyo adobo, no? Hindi po mga kabisnes. Antay-antay lang po kayo at malalaman nyo rin kung anong kasama ng ating chicken na niluluto. So, yan. Naglagay lang po ako ng madami-daming sabaw. Kasi masarap po to. May konting sabaw-sabaw. Yan. Tignan nyo po mga kabisnes. Pag naghalo po yung kulay ng aswete at yung Anato Oil at saka yung toyo ay ang ganda po ng combination, no? Yung may black po siya na may konting pagka-orange. Pero po nakikita po ninyo sa video, baka sabihin nyo po maalat na. Hindi po, matabang pa nga po yan. Pero hindi na po dadagdagan mga kabisnes. Okay na po yung lasa na yan. Pero mamaya syempre atin pong titikman ulit kasi paboritong version yun ni Vera. Charot. Paboritong part yun ni Vera. So yun, papakuluin lang po natin. Nagdagdag pa po ako. Ayun ha, patalastas lang po tayo muna sandali mga ka-business, ano? So yun po, kami po ay dealer ng mga sewing machine. Iba-ibang klase mga sewing machine po, high speed, aging, piping, etc. Ano po, household, industrial. Meron po tayo niya mga ka-business. So doon sa mga inquiries po, paki-message nyo po yung Facebook page namin at
pakicontact rin po kami sa aming cellphone number. Maraming salamat po mga ka-business. So yun, tuloy na panonood. Let's go, bira! So yan mga ka-business, kumukulo-kulo na. Meron pa po akong nag-isang sili dito na nakita ko sa lagayan ng mga sangkap. Lalagay na rin po natin, hati-hatiin lang natin para magkaroon ng aroma yung ating pinakasabaw. So, ready na po ba kayong makita kung ano yung kasama ng ating chicken mga ka-business? Oops, wait lang. Huwag excited. Ito na siya. Yes mga ka-business, hotanghon lamang po. Sinurprise ay inano ko lang po kayo para suspense syempre. Yan o, so tanghon lang po mga kabisnes ang ating niluto na social ngayon. Medyo social kasi ang ating sahog ay chicken backbone. Yan o. So yun mga kabisnes, antay lang po nating maluto ang ating sotanghon at okay na. Mamaya po sabayan nyo po kami sa pagkain. Yan. Ang gusto ko po dyan kanina mga kabisnes ay yung may konting sabaw. So, nalagyan po natin ng konting sabaw. Yan. Pero lulutuin pa natin yung ating sotanghon. So, yan mga kabisnes namin minamahal. Ito na. Okay na mga kabisnes. Pwede na tayong lumafang. O diba? Parang ang dami nung dalawang backbone. Kasi pinahati-hati ko po ng maliliit. At syempre, ito na ang aming pagkain ni Lito. Tara na po mga ka-business at kakain na. Tigisan na po kami dyan para di na kami mag-away. Charlotte. Di po mga ka-business para hindi na maliliit po kasi yung aming lagayan. So ayan, kain na po tayo. Syempre, magpipray na po ang ating Kuya Lito. Binoise over ko na lang po mga ka-business kasi meron po palang music sa kabilang ibayo. Kaya tinanggal ko na lamang po mga ka-business kaysa tayo ay makapiright. So yun, yan mga ka-business, kita nyo si Kuya Lito po ngayon ang nagpipray. Sa mga nambabash po na bakit hindi daw si Kuya Lito ang nagpipray, siya yung lalaki. Ang pagpipray po kasi wala naman sa lalaki at sa babae yan. Basta po basta marunong kayo parehas. Yun yung tayo. Tsaka kami po ni Kuya Lito ay palitan po sa pagpipray. Yun dahil mas maganda po yung parehas kayong marunong mag-pray mga ka-business, hindi yung lalaki lamang. So ayan, kain na po tayo. Yan, daldal pa po ng daldal si Kuya Lito dyan kasi hindi pa po namin napapansin mga ka-business na may music pala sa kabilang ibayo. So daldal pa po ng daldal si Kuya Lito dyan. Sinasabi po niya ay masarap daw. Pero hindi nyo po yun maririnig kasi tinanggal ko po mga ka-business kaysa tayo ay copyright. So tara po, samahan nyo na po kaming kumain. Sana po kumain na rin po kayo dyan kung nasaan man po kayo. Unang subo para po sa inyo mga ka-business. At yun nga po si Kuya Lito ay lumalantak na rin. Yan. Mukbang po tayo ngayon mga ka-business. At pasensya na po pala kayo at di ko napansin na against the light po tayo. Pero syempre sana po pagtiyagaan nyo pa rin to mga ka-business. Sana po tapusin nyo pa rin po tong aming video kahit kami ay lumalafang lamang dito sa panghuli. At syempre mga ka-business, tulad po ng lagi kong nakagawian ay nakakamay ulit ang inyong Ate Vera kahit pansit po ang kinakain. Yun po. Yun sa ating nagalit, yun, nakakamay po ulit si Ate Vera. Shout out sa iyo. Yun Yun, si Kuya Lito ay, ayan, patuloy pa rin po sa paglapang. Tara na po mga ka-business at samahan nyo po kami kumain. Meron pa po pala akong tira kanina na yung ginisang, po yun, talong. Yan. Di ba mga ka-business? At habang naglalafang po kami mga ka-business ay baka pwede pong maglambing sa inyo mga ka-business na sana po paki-share, pa-like at saka pa-heart po ng aming mga video. Sana po mga ka-business tulungan nyo po kami pa-share. So yun mga ka-business, maraming salamat po na kahit anong video pinapanood nyo pa rin. At syempre maraming salamat po at may mga natitira pa pong nanonood kay Vera and Lito. So yun, tara po, tapusin na lang po namin ang pagkain. Kayo po, kain na rin po kayo dyan mga ka-business. Sabayan nyo po kami para para maakit kayo sa pagkain natin Berang nakakamay.
Diba kahit pansit mga kabisnes, ang kinakain ni Ate Vera ay nakakamay pa rin. Di marunong magkutsara si Ate Vera mga kabisnes. Joke lang po. Kaya po minsan si Kuya Lito mga kabisnes, kahit wala siyang daliri ay naakit po siyang magkamay kasi lagi akong nakakamay magkumain. Ayan o. Baka papansin nyo po mga kabisnes, mabilis po yung aming kain kasi gutom na po ako. At isa pa po mga kabisnes, nang fast forward po ng konti to, baka kasi bago kami matapos kumain ay naiinis na kayo kapag sobrang tagal. So yan mga kabisnes, maraming salamat po. Ingat po kayo. God bless us all! Tayong lahat ay magkakasama, tayong lahat ay laging masaya. Pagtulong nyo ay sigurado, pagkat mayroon kayo